Praise God. Hallelujah. Now, good afternoon, children of God. People of God, good afternoon sa ating lahat na nandirito. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. How are you today? Are you blessed today? Amen. Amen. Of course, we are blessed because we are here in the house of the Lord. There is always joy. There is always love. There is always peace when we are here in the house of the Lord. Amen? Tell somebody next to you, you are on the right place. You are in the right people. Amen. Praise the Lord. Because tayong lahat na nandirito ay mga anak ng Diyos. Walang sinuman dito, no one na hindi anak ng Diyos. Lahat tayo ay anak ng Diyos. That is what the Bible says. If we believe in our heart, amen, we are the children of God. Amen? So, praise the Lord. Hallelujah. Sige, palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Are you excited, mga kapatid? Of course, amen. We need to focus. We need to focus our eyes. We need to focus our ear. We need to focus our heart when it comes in the Word of God. Amen. The title of this message, the message of the Lord, is focus on what is honorable and excellent to overcome fear and anxiety. Amen. Focus on what is honorable and excellent. Overcome fear and anxiety. Amen. Na may nabalitaan tayo last few days ago. I think Donald Trump, one of the yung tumatakbong presidente, 'di ba? Na baril, na shoot. Pero praise God, hallelujah sa kanyang buhay. Amen. Of course, hindi naman siya natamaan talaga na talagang fatal talaga yung tama sa kanya. I think daplis lang. Praise God sa buhay niya. Continue to pray for Donald Trump. Amen. Praise the Lord. So, focus on what is honorable and excellent, overcome fear and anxiety. So, this is our topic for today. It's in the book of Philippians, chapter 4, 8, and 9. If you have your Bible with you, just open your Bible with me because dito natin makikita, dito sa mundong ito, napakaraming talagang mga distraction sa buhay natin. Amen? Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, lahat tayo mga believers of Christ. Amen? Sabi niya, listen to this. Focus your mind or set our mind on what is honorable and morally excellent. Sabi ni Paul, because in this world, dito sa mundo na ito ay maraming mga distraction sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit na hindi Kristiyano, even non-Christians or non-believers, nakaka-experience ng ganito. Tayong lahat nakaka-experience because in this world, dito sa mundo maraming distractions, maraming troubles, disturbances. Ganito ang mga nangyayari, maranasan ng mga tao dito sa mundo. Sa ngayon, talagang so darken ang mundo. Hindi lang dito sa USA, sa lahat. Kahit na sa Pilipinas. Nakikita naman natin at nababasa, naririnig, amen, doon sa mga social media kung anong mga nangyayari sa mga balita. Kahit na sa kapagiligiran natin, sa atin, surrounding us.
Amen? Makikita natin kung anong klase na mga buhay ang mayroong mga tao ngayon sa mundo. But, of course, as a believer, alam naman natin kung papaano tayo binigyan ng peace, kapayapaan ng Panginoon. A lot of people around the world experiencing depression because of what? Anxiety, because of fear, amen, because of worry. Mga worries natin sa buhay, kung anong mga nangyayari. Worry on sa ating lahat, may mga depression tayo. Sabi rito ng Biblia, worry too much has affected our physical health. Do you believe that, church? Worried too much has affected our physical health. Worried too much affected also even our Christian life. Nagiging anxiety, nagiging fearful yung mga nangyayari sa atin. Worried that is affected our physical health, affected also even our Christian life. But look mga kapatid, dito, UGCM family, even in times of troubles, even in times of distractions of this world, God still working to His people like us here. Kahit na may distraction, mga troubles na dumarating, whatever the problems in our ways, come in our ways, but God still working on us. God still working in the life of His people. God still working in this ministry. Amen. Hallelujah. Ilan lang nag-amen? Can I hear amen for that? Amen. God still working in this. Kahit anong mangyari, in spite na kung ano mang problema natin, believe and trust in God. He is still working in the life of people. Why? Because of our right relationship with Him. We have right relationship with our Lord. The genuine relationship with Him. That's why the Lord is working to all of us here. Amen. And individually, even dito sa ministry ng Panginoon, because of our faith, our genuine faith with Him. Whatever problem comes in our way, praise the Lord, He's still working on us. Amen. Kaya naisip natin, paano ba, Lord, ang nangyayari sa mundong ito? Ang Panginoon hindi pabaya sa Kanyang promise. Amen. Ang Panginoon, hindi siya nag-promise na tatanggalin niya kung ano man mga troubles na meron tayo. Hindi siya nag-promise na tatanggalin niya kung ano man ang mga problema sa buhay natin. Nilalagay ng Panginoon upang tayo magkaroon ng pananampalataya o pagkakaroon ang ating faith sa Kanya ay lumago. Kaya hindi niya tinatanggal ang problema sa buhay natin. Kahit na Kristiyanong katulad natin. Praise God, ang sabi niya, ang promise niya sa atin, I will never leave you nor forsake you. Whatever maybe the problem comes in our life, God is always there for us. Okay lang yan, Brother Salde. Nagkalagnat ka, nagkasakit ka, that's okay. Just continue to call me. Akong bahala sa'yo. Positive ka man, sa akin, you are positive because I'm going to heal you. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. We have the right relationship with Him. Genuine faith in Him. Amen. Ask God for help. The Bible says, ask God for help. God said, call on me in the day of troubles. Ito yung sinasabi ng Psalms 50:15. Okay? Sabi niya, call on me in the day of troubles. I shall rescue you, and you will honor me. The scripture said, let us come into the throne of God with what? With confidence.
Let us come into the throne of God with confidence. In other words, let us grab or let us yakapin natin ang lahat ng mga promises ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng security. Magkaroon ng salvation. Lahat ng mga promises ng Panginoon, kailangan natin, i-grab natin, kailangan natin, yakapin natin ang kanyang mga promises. Huwag tayong magpakawala ng promises ng Panginoon. The Bible says, how many promises in the Bible says? About 7,000 something. Amen? So kung yakapin natin yan, mga promises ng Panginoon, katulad ng sinabi ni Isaiah, na palagi natin naririnig ito, at dapat ang kailangan natin, yakapin ito. Lahat ng mga pangako dapat ng Panginoon. All the promises of God, kailangan talagang yakapin natin. Huwag natin pakawalan. Katulad ng sinasabi rito ng Isaiah, sa Isaiah, sinasabi rito, madalas natin maririnig ito sa mga pastor natin. Pastora Des, Pastora Nena. Madalas natin ito marinig. Because you know why? This is one of the greatest promises of God in the life of His people, like you and me. Amen? Sabi rito, itong sinasabi na Isaiah 41:10, alam natin to. Do not fear. Why? Sabi niya, do not fear. Why? Why we don't fear? For I am with you. Sino nagsabi rito? Ang Panginoon. Sabi niya, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you. Huwag mong tingnan ang sarili mo. Huwag kang umasa sa sarili mo. Tingnan mo kung sino ang gumawa sa iyo. Tingnan mo ang Panginoon. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely, I will help you. Surely, come on, I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. That is a good word to say amen. Tahimik. Ayaw nyo ba? Ha? Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Yan ang pangako. Isa sa mga pangako ng Panginoon. Surely, tayo ay talagang hahawakan niya. Babantayan niya tayo. Kaya huwag tayong mangamba kung ano ang mga nangyayari sa mundo. Ang God natin ay makapangyarihan. Greater is He who is in you than who is in the world. That is what the Bible says. Makapangyarihan siya. Amen? Kaya huwag tayong mangamba. Huwag kang matakot. Sabi niya, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, ang mag-iingat at magligtas sa inyo, sa ating lahat. Huwag kayong masyadong mabalisa. Ako ang Diyos, ang tunay na Diyos. Magtiwala kayo sa akin. Ako ang Diyos, ang mag-iingat at magliligtas sa inyo. Praise the Lord. Amen. Yan ang mga pangako ng Panginoon na dapat natin hawakan, ilalagay natin sa ating puso. I will uphold you in my righteous right hand. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tingnan natin sa Philippians chapter 4:6. Sabi niya, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Be anxious for nothing. Huwag tayong mabalisa. Instead, kailangan natin ang prayer. Kailangan natin ang Diyos. Ang sabi natin kanina, ang Panginoon still working on us. Kahit na ano pa nangyayaring problema na mayroon tayo, the Lord still working on us. Amen? Whatever the problem comes in our way, still,
the Lord working the life of His people, especially in this ministry. Hindi ba tayo natutuwa? Amen? Dahil ito ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen? Madalas, nakakalimutan natin na may Diyos na makapangyarihan na dapat sa Kanya tayo ay magtitiwala. Kunting sakit lang natin, lugmok na tayo. Sakit lang ng ulo. Pastor Ades, Pastor Anina, Pastor Jess, hindi mo na ako makarating, sakit ang ulo ko. Ay. Nakalimutan na ang Diyos na makapangyarihan. Well, of course, hindi ko sinasabi, of course, pag nagkasakit tayo, of course, meron tayong medisina na ito ay ginagamit din naman ng Panginoon upang tayo ma-heal tayo. Amen? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Amen. Wag natin kalimutan na mayroon tayong Diyos. Amen. Greater is He who is in you than who is in this world. Napakalaki, napakapangyarihan ng ating Diyos. Dapat sa Kanya tayo magtiwala that we have God whom we trust. Do you believe that, church? Tayo ba ay nagtitiwala sa ating Panginoon? Of course, we need to trust in Him. We need to trust our God. Tandaan natin mga kapatid, the Bible said, greater is He who is in you than He who is in this world. Siya ang Diyos ng kapangyarihan na mag-iingat sa atin dahil sa nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. The Bible says, therefore, no more condemnation because we are in Christ Jesus. Sabi ng Romans 8:1. Amen. So, mga kapatid, dito natin malalaman, huwag tayong masyadong mag-isip ng mga negatibong bagay na hindi nakakatulong sa ating buhay. Sa halip, sabi ni Apostle Paul challenged us to focus ourselves. What is honorable and excellence. Kanina pa natin nababanggit ito in the book of Philippians, chapter 4, verses 8 and 9. It's encouraged us to what? To dwell on so many virtues. Itong book na to, itong scripture na to, it is encouraged to all of us to dwell on so many virtues. Dwells on this virtues. But, bago natin babasahin yan, babalikan na natin mamaya ang Philippians. Huwag muna natin basahin. Philippians 4:8-9. Dahil ngayon, naalala natin, narinig natin ito sa preaching ng mga pastor. Again, madalas natin narinig na naman ito. Gusto ko lang balikan. Amen. Gusto ko lang balikan ang mga pangyayari na madalas natin naririnig at nakikita sa FB. Pinagpo-post ng mga masamang nangyayari sa buhay. Amen. Madalas natin nakikita ito, nababasa, kahit na sa Facebook, nakikita natin, pinopost ng iba na madalas kung ano nangyayaring masama sa kanilang buhay. Mga problema ng anak, problema ng buong pamilya, karamdaman, mga sakit. Amen. Pinopost sa Facebook. Masyado tayong nakapokus, masyado tayong naka-atensyon na kung saan yung mga problema natin na dinadala, siya ang parati natin iniisip. Doon tayo naka-atensyon, doon tayo nagpupuko sa mga problema. Amen? Mismo sa mga kapatiran natin, mismo tayo, kapag nagpo-post tayo ng mga ganitong klaseng mga bagay, dito makikita natin, tayo mismo ay nagpapalaki ng ating mga problema. Tayo mismo ang nagpapalaki ng ating mga sakit.
Dahil pinupost natin, pinapakita natin sa buong mundo, sakit ang ngipin ko, sakit ang paa ko, naka-Facebook, sakit ang ulo ko, naka-Facebook. Gusto natin na palakihin ang problema na meron tayo. Kasi yun ang ginagawa natin, pini-Facebook natin. Mismo, tayong nagpalaki ng kung ano-anong problema na iniisip natin upang tayo ay magkaroon ng anxiety and fear, worry to those problems. Then, our life, binibigyan natin ng atensyon at halaga ang ating mga sakit. Hindi ko sinasabi na huwag tayong magpagamot. Of course, magpagamot tayo. Gagamutin natin, alagaan natin. But, kung parati na lang natin pinupost sa Facebook upang makita ng lahat, ng buong mundo, uy, si brother talaga naman ano nangyari dito? Hanggang Pilipinas, hanggang Hong Kong, hanggang London, hanggang kung saan-saang lupalop ng mundo nakakaalam. Amen? Binibigyan ng atensyon. Sinong nakaalala dito sa inyo ng microscope? Ito, binanggit ko na ito kay Pastor Jess, binanggit ko na ito kay Pastor Nena, na-share ko sa kanila. Praise the Lord. Sino nakaalala sa inyong microscope? Amen. Dalawa lang? Amen. Lahat tayo nakakaranas ng microscope, di ba? Sa ating school, sa subject yan, ano yung subject ng magkaroon tayo ng microscope? Science, biology, chemistry, praise the Lord. May mga teacher tayo dito. Ang galing. Ang microscope, kung naalala natin. Amen. Dito sinasabi rito, dito ko nakikita na noon, nung nag-school pa ako, ang subject noon ay science. Tama sila, pastora, biology, chemistry. Microscope, sinasabi rito, ang microscope, an optical instrument used for viewing very small objects, such as mineral samples or animal or plant cells, typically magnified several hundred times. It magnifies the image of such objects, thus making them visible to the human eye. Amen. Bakit nababanggit natin dito ang microscope? Nagtataka tayo, bakit binanggit ni Pastor microscope? Ano ng microscope dito sa pinag-aralan? Nabanggit natin ito microscope dahil ito ay may magnifying glass. You know what is magnifying glass, right? Pagkalinagay mo yung small objects, pagkalinagyan mo ng magnifying glass, lumalaki, makikita mo. Diba? Magnifying glass, lens that produces an enlarged image. Pinalalaki niya ang bagay na gusto natin makita. It magnifies the image of such objects. Mga kapatid, ganito rin ba ang gusto natin? Kailangan natin ng microscope upang maipalaki natin yung mga nagawa nating kasalanan, upang papalaki natin ang mga karamdaman natin, ang problema sa buhay. Makikita sa microscope. Sa microscope, pagka pinakita mo sa magnifying glass niya, kahit nagaliit kabutil, kapag dinaan mo sa microscope yan, makikita natin yan kung anong klaseng mga germs ang meron. Natandaan natin? Come on, church. Second year high school lang ako. Hanggang second year high school lang ako. Pero naranasan ko ang microscope. Sa katunayan nga, bagsak ako sa biology. Fail ako. 75 noon, okay na. 75, 76. Praise the Lord. Pasang-awa, oo. Pero pagka kami ay nag-exam kami sa biology, kalaban ko kasi yung teacher ko eh. Kaya bagsak. Amen. Praise the Lord. So,
Dito natin makikita, na dito sa microscope, talagang makikita natin kung ano ba ang nangyayari sa objects na nilalagay natin sa magnifying glass. So ayaw natin na mangyari sa buhay natin as a Kristiyano. Amen? Ginagawa natin, pinapalaki natin ang ating mga sakit, ang ating problema, nilalahad natin sa Facebook, lahat. Kung ano nangyayari sa buhay natin, mga problema, sakit na ramdaman, problem ng pamilya. Kailangan po ba natin ipopost sa FB para malaman ng buong mundo? Come on, brothers and sisters. Amen. Do not magnify your problem. Magnify the Lord in our life. Si Lord dapat ang pinapalaki natin sa ating buhay. Do not magnify the sicknesses. Do not magnify problems in our life, problems in our children, our family. Magnify the Lord. Ang Panginoon lang. Narinig natin madalas ito, make Jesus famous in our life. Amen. Magnify the Lord. Sabi ni Apostle Paul said, don't worry too much. Ignores the real problems of the world. Instead, focusing on the lies around in our mind, instead focusing on the world evil and immorally, we are invited to focus on what is honorable and morally excellent. That is what Apostle Paul telling us today. Amen. Instead that we are focusing on the world evil, immorally, instead that we are focusing the lies around us, in our mind, in our thoughts, sabi niya, I will invite you to focus on what is honorable and morally excellent and in your life. Now, kanina pa natin binabanggit itong Philippians 4, 8 and 9. Let us read in the book of Philippians. Philippians 4, 8, 9. I got this in New Living Translation. Okay? Sabi niya rito, now, dear brothers and sisters. Okay? Ito yung New Living Translation. Now, dear brothers and sisters, let me say one more thing as I close this letter. Fix your thoughts on what is true and honorable and right. Think about things that are pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. In other translation says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything in excellence or praiseworthy, think about such things. Woo! Hallelujah. Yan ang in-encourage sa atin na kung doon tayo mag-focus sa kung ano mga sakit, mga problema, why don't we just focus on these things? Why we neglect to focus on these things? Mas madali sa atin yung mag-focus tayo sa kung anong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. And 9, sabi rito, keep putting into practice all you learn from me and heard from me and saw me doing. And the God of peace will be with you forever. Amen. Imagine this, mga brothers and sisters, church. Amen. Yung mga hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, yun yung parati nating iniisip. But praise God in the life of His people here in UGCM family. Praise the Lord. Hindi tayo nagkulang, hindi ang mga leaders natin hindi nagkulang to remind us.
kung anong mga bagay na kailangan natin na mailalagay sa ating puso. Praise the Lord. Amen. Hindi sila nagkulang. Leadership natin hindi nagkulang sa atin. They always remind us that we need to focus our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. This is how we supposed to be our focus. Amen? Whatever you have learned and received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Minsan, tayo, mga Kristiyano pa mismo, ang pinapractice natin, yung sin. Let me read it to you. 1 John. 1 John, where are you? 1 John. 1 John 3, 8 and 9. Sabi niya rito, the one who practices sin is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. 9. No one who is born of God practices sin, because his seed abides in him, and he cannot sin because he is born of God. All of us here, brothers and sisters, we are born of God. Do we need to practice sin? It cannot be. Practice all these things that you have learned from me and received and heard from me. Put it into practice, and the God of peace will be with you. Amen. Church, these verses, Apostle Paul tells us, talking about to focus our mind and thoughts on what is honorable and morally excellent to overcome anxiety and fear. Remember mga kapatid, kung magkaroon tayo ng ganitong mga sakit, mga naramdaman, katulad ng worried, anxiety, and fear, ito ay marahil that we are not focusing to God. Ito marahil that we are choosing not to trust God. Kaya tayo nagkaroon ng anxiety, worried in our life, fear. We are choosing not to trust God. That means we are lack of faith. Remember, ang ating Panginoon, gumagana yan sa atin because of our right relationship with Him. If we don't have right relationship with God, then that means that we are not trust God. Amen. Genuine faith. Yun ang kailangan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Magkaroon tayo ng genuine faith. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Not to worry. Instead, we should trust in God, giving ourselves to Him for His use and safekeeping. Mayroon tayong assurance sa Panginoon if we just have faith in Him, if we just trust and believe in Him. Praise the Lord. Meron tayong security. We are secured. Naalala natin yung binasa natin sa Isaiah 41:10. Praise the Lord. Kailangan ilagay natin yan sa puso natin. Kailangan natin yan ilalagay. Madalas natin maririnig sa mga preacher natin dito. Napakagandang promise ng Panginoon sa atin. Of course, kasama yung eternal life natin doon. Dahil siya ang hahawak sa atin. We should trust in God, giving ourselves to Him for His use and safekeeping. The Bible said, when you dwell on your problems, you will become anxious and angry. But when you concentrate yourself to trust God and His goodness, you will find peace.
Amen? Kanina sinabi natin, dito sa mundo, talagang masalimuot ang mundo. Pero hindi yan tinatanggal. Walang promise ang Panginoon na tatanggalin niya sa atin yung mga salimuot na yon. Ang promise niya sa atin, that's okay kung magkaroon ka ng problema. Basta nandyan ako parasti sa iyo. Sasamahan kita sa problema na mga pagsubok na ramdaman sa buhay. Trust God and His goodness. You will find peace. Amen? Dahil wala siyang ipinangako sa atin na bibigyan tayo ng easy life here. Kahit na Kristiyano tayo, hindi natin masasabi na easy lang tayo dito. Pa-wardi-wardi lang. Hindi. Tayong lahat, maka-experience tayo ng troubles in our life. Maka-experience tayo ng hardship in our life. As a Kristiyano, sabi ng Diyos, ipaparanas ko sa inyo ang paghihirap. Kahit na kayo ay mga Kristiyano. Sabi niya, magtiis kayo, katulad ng pagtiis at paghihirap ng Panginoong Hesus nung naipako siya sa cross. Hindi lang, of course, si Jesus Christ ang maghihirap. Tayo, as a Christ believer, amen, tayong lahat ay makakaranas ng paghihirap, katulad ng paghirap ng ating Panginoon sa cross. Hebrews 12:1-2, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip of every weight that slows us down, especially the sin that so easily hinders our progress. And let us run with endurance the race that God has set before us. Ibig sabihin, dito natin nakikita na talaga yung daanan natin na ang Diyos na mismo ang nag-set sa ating dadaanan. Kung ano man yung dadaan natin, mga lubak-lubak, bato-bato, wala tayong magagawa doon. Dahil ginawa niya yan para sa atin. Kasama yan sa journey natin as Kristiyano, as a Christian. Sabi niya rito, let us run with endurance the race that God has set before us. So, ang Diyos mismo ang naglalagay ng daanan natin. Amen. Kung ano man ang paghirap, pagtitiis natin, nadadaan natin, that's okay. Sabi ng Diyos, ginawa ko yan para sa inyo, para makikita ko hanggang kailan kayo magtitiis ang pananampalataya nyo sa akin. But, sabi niya, kanina sinabi natin, ang kanyang promise sa atin, sabi niya, ituon nyo ang inyong mga mata. Focus your eyes on me, sabi ni Jesus Christ. That's okay. Yung mga dinaanan nyo, mga lubak-lubak, mga bato-bato, mga kung ano man yan, mga nangyari sa inyo dyan, wala yan. Just focus on me. I-focus nyo yung eyes nyo sa akin dahil ako ay nandyan para sa inyo. Malalagpasan nyo kung ano man ang madadaanan nyo, ang track na race na tatakbuhin nyo, kung ano man yan, pagtitiis nyo, kung ano man yan, ang paghihirap nyo, sasamahan ko kayo. Just focus our eyes on Him. Trust in Him. Amen. Praise the Lord. Where's the praise and worship team? Do not focus. Sabi niya rito, do not let us strip of every weight that slows us down and the sin which so easily entangles us. Do not focus the things on this earth. Amen. Instead, turn your eyes to Jesus and Jesus alone. Did you hear that? That focus our eyes on Jesus.
Amen. Sabi ng Biblia, sabi ng John 16:33, alam na alam ito. Sabi niya, these things, 16:33, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation. But take courage. I have overcome the world. Church, tandaan natin, remember this, that we need to focus our eyes unto Jesus and Jesus alone. I want to leave this scripture from the book of John. From the book of John, chapter 14, verse 27. Amen. We need God in our life. We need Jesus. Whatever may be the circumstances, the problems in our life, we need to focus our mind, our thoughts to the Creator who create everything in this world. Because siya lang ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Walang ibang magbibigay ng kapayapaan sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sabi ng John 14:27, it says, peace I leave with you, peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Our God ay isa siya sa mga siya ay makapangyarihan na Panginoon. Walang kung sino man sa atin dito na makapagbigay ng kapayapaan sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon lamang Hesus. Amen. Let us pray. Father God, once again, thank you for today. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita na pinamahagi dito sa inyong mga anak. Tunay nga, truly God, you are so good in our life. Father, thank you in Jesus' name sa mga puso na tumanggap ng inyong banal na salita upang ito ay maitanim sa aming puso at ipamumuhay namin sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga anak na nagbigay ng oras, give their time, give their heart, give their mind unto you, O God. That we need to focus our eyes unto you, the author and the finisher of our faith. Jesus, thank you. We love you, we honor you. In Jesus' name, everyone says, Amen, amen, amen.